Hello guys! Happy New Year sa lahat sa inyo dyan, sa mga followers ko sa Facebook and sa YouTube. So ngayong vlog na ito, medyo kakaiba yung ating vlog, ano? Ang pag-uusapan natin, ang kukwento ko sa inyo, it's about UFO. Joke lang. So yung ating i-video ngayon, it's about doon sa isang Vietnamese na kung saan ay nag-create siya ng yate. Kung alam niyo naman yung mga yate, no? So nag-create siya ng yate na hugis UFO. So napansin niyo, excited na ba kayo din, no? Hugis UFO lang naman ang kanyang ginawa. So panoorin natin sa video ito at itatranslate ko sa Tagalog kung paano niya ginawa yung UFO na yate. Yan. Ang lalaking ito ay naglaan ng $3,000 para makabuo ng isang UFO ship na makapag-glide sa tubig. Tingnan natin kung paano niya ito ginawa. Sa katunayan, ang proseso ay napakasimple lamang. Maaari mo itong gawin sa inyong bahay. Una, gumuhit siya ng 2 malaking konsentrikong bilog sa lupa at hinati sa 6 na pantay na bahagi na nabuo ang pangunahing balangkas ng UFO. Ayon sa laki nito, ang barko ay napakalaki. Matapos makumpleto ang balangkas, sinimulan niya ang aktwal na pagtatayo. Kinuha niya ang mga steel pipes, pinagsama-sama ang mga ito at ginamit ang mga strip na aluminum alloy upang lumikha ng balangkas na tiyak sa sentro tulad ng scraper. Matapos ang mga kritikal na hakbang, pinalagyan niya ang bilog ng buhangin. Habang umiikot ang scraper, ang buhangin ay nabilog ng perpekto. Para gawing mas matibay, pinuno niya ang buhangin ng simento at pinapatag gamit ang scraper. Matapos matuyo ang simento, pinakintab niya ang ibabaw at pininturahan ng nilila. Nabuo ang molde para sa UFO. Para ito lamang ang unang hakbang. Sunod, sinimulan niyang gawin ang katawan ng barko. Pumili siya ng fiberglass kaysa carbon fiber o steel dahil ang fiberglass ay nag-aalok ito ng magandang balansing lakas at gastos. Pagkatapos mag-apply ng fiberglass, bumaluktot siya ng mga metal na peraso na semicircular at pinagsama ang mga ito sa isang circular na balangkas. Ito ang inalagay sa molde upang lumikhaan ng buto ng katawan ng UFO. Pinatibay pa niya ang balangkas gamit ang dagdag na fiberglass at mabilis na natapos ang itaas na kalahati ng UFO shell. Ginamitan niya ito ng liha hanggang maging makinis. Nang matapos ang paglilinis, nag-apply siya ng release agent sa ibabaw. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa kritikal na bahagi ng disenyo ng UFO. Pinutol niya ang hexagonal foam board at inilagay ang mga ito sa shell at nag-iwan ng mga ilang agwat. Maaari mo bang hulaan kung ano ito? Pagkatapos paglalagay nito, nag-apply siya ng puting resin sa foam at ginupit ang fiberglass upang takpan ang bawat hexagon. Nalikha nito ang isang kakaibang hexagonal na disenyo sa ibabaw. Pagkatapos, tumigas ang resin. Ginamit niya ang grinder upang pakinisin at hiwalayin ang mga gilid. Ngunit kasama rin ang isang engine compartment para sa propulsion system. Pinuno niya ang agwat ng fiberglass at pagkatapos ay nag-install ng propeller at engine. Pagkatapos na ilagay ang engine, pinutol niya ang isang bukas sa harap ng propeller at pininturahan ang ilalim ng waterproof na itim na pintura. Sa wakas, pinagsama niya ang itaas at ibabang kalahati na bumubuo sa kompletong UFO shell. Ang lokasyon ng hatch ay libreng disenyo kaya tinanggal niya ang mga panel. Ang mga hexagonal na panel ay tinanggal din dahil siya ay mga template lamang para sa bintana. Pagkatapos ng paglinis sa mga lugar ng bintana, ginamit niya ang grinder upang pakinisin ang magaspang na gilid ng fiberglass. Kapag natapos na ang panlabas, sinimulan niyang pakinisin ang ibabaw. Sunod ay ang pag-install ng mga mechanical na bahagi at mga interior features sa loob. Pinutol niya ang isang butas sa tabi ng propeller para sa exhaust pipe ng engine at nag-drill ng ibang butas para sa steel cable. Ang steel cable na ito ay konektado sa propeller na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang barko. Ang kakaibang dulo ay konektado sa steering wheel. Nag-install siya ng komportableng upuan. Ang loob ay sapat na malawak. Maingat niyang inayos ang espasyo. Step by step siya na nagpinta ng buong barko upang magkaroon ng makinis na itsura. Ang disenyo ng UFO ay unti-unting nabuo. Ginawan din niya ng hatch gamit ang fiberglass at hinati ito sa 2 kalahati. Nag-install ng mga automatikong mekanismo sa bawat panig. Ang epekto ay napakaganda. Nilagyan niya ng bawat sulok ng tela at nag-install ng mga LED lights sa paligid ng hexagonal na balangkas. Ang madilim na butas at pag-iilaw ay nagbibigay ng isang futuristic na pakiramdam. Pagkatapos ng pag-install ng lahat ng mga kinakailangang kontrol at mga instrumento sa cockpit, ay inayos niya ang mga hexagonal na bintana ng reinforced glass at nakasealed ang mga ito. Pagkatapos ng 2 araw at kalahating pagtatrabaho, ang UFO ng barko ay tapos na at tunay na nakamamangha ang itsura nito. Hindi na niya mahintay upang subukan ito sa malapit na ilog. Napakalakas ng engine na ito at humataw sa magkabilaan ng ilog na walang kahirap-hirap. Kahit saan ito dumako, grabe ang atraksyon ng disenyo ito. Napakagandang kwento ang pagtatayo ng UFO-inspired na barko ay isang napakalaking proyekto. Ngunit ang determinasyon at kreatibidad ng lalaki ay nagbigay ng napakagandang resulta. Ipinakita nito ang kahalagahan ng pagtityaga at pagpaplano sa pagiging malikhain. Sana ay nakapagbigay ng inspirasyon nito sa ibang tao na sundin ang kanilang mga pangarap.